ngayong umaga. Magtuloy-tuloy lamang po tayo sa ating gawain. Sabi po sa salita ng ating Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng ating Diyos. Kaya yung mga susunod na minuto po na ating mapapakinggan, sa mga susunod na minuto ay napakahalaga po para sa ating spiritual na pangangailangan, mga kapatid. Kaya kung maaari po ay mag-focus po tayo, huwag po tayo magpa-distract at huwag po natin i-distract din po ang ating kapatid upang lahat po tayo ay makuha po natin ng buo yung salita ng ating Panginoon. At yan po ibabahagi po sa atin ng kanyang tapat na lingkod mula po sa FBCFI LA UAE, Pastor Darwin Garcia. Thank you po. Thank you, Sister Karen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatiran, at mapagpalang araw po sa bawat isa. Po ay nagpapasalamat sa Diyos na nabigyan po tayo muli ng isang pribilehyo para maibahagi po ang kanyang mga salita. At ako po'y nagkagalak na makasama kayong lahat, mga kapatid, at makita po kayo na nandito po sa gawain. Di man po namin alam kung ano po ang sitwasyon o panahon dyan sa ating bansa, pero nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil naniniwala po tayo na kayo po ay ligtas at maayos po ang kalagayan. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Tunay nga o Diyos na karapat-dapat ka at sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Maraming salamat po Diyos sa napakagandang araw na ipinagkaloob mo Diyos at kami po ay nagtipon-tipon para muling pag-aralan ang iyong mga salita. Piling po namin, O Diyos, ang paggabay ng iyong dakilang Espiritu na siya pong magbigay ng pangunawa sa lahat upang maintindihan namin ang mga salita mong may papayag sa aming kalagitnaan. At hayaan mo, O Diyos, na ikaw lamang po ang siyang maihayag. Samahan mo ang iyong salita, O Diyos, ng iyong kapangyarihan at lakipan mo ito, O Diyos, ng mga himala para sa gayon, O Diyos, ay ikaw, Diyos, ang maihayag na Diyos na buhay at dakila na aming pinaglilingkuran. Maraming salamat po, Diyos. Just use me as your mouthpiece, O Lord. Wala pa akong kakayaan. Sa iyo lamang po ako magtitiwala. At alam po namin, O Diyos, na meron kang dakilang bagay na gagawin sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Now, ang topic po natin ay may pamagat na Trusting God's Perfect Time. Naririnig niyo po ako, mga kapatid. Malakas ba yung boses ko? Hello? Baka may okay. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay Trusting God's Perfect Time o pagtitiwala sa perpektong oras ng Diyos o sa tamang oras ng Panginoon. Dito sa mundo, maraming mga tao ang nagmamadali. Di ba? Maraming nagmamadali, mga taong parang kinubulang lagi sa oras. At may mga tao din naman na parang walang pakialam sa oras. Di po ba? May mga tao din na sadyang tilang mabagal lang sa pagkilos o sa paggalaw kaya minsan kinubulang din sila sa oras. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang Diyos ay laging nasa tamang oras po siya. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Ang Diyos ay laging nasa tamang oras. Hindi po siya maaga o hindi po siya nalilate, although kaya po niyang gawin yun. At hindi rin po siya nagmamadali. Okay? At hindi rin po siya, lalong-lalo na po na hindi po siya mabagal na magpatupad po ng kanyang mga pangako. Hallelujah. Sapagkat sabi nga po sa kanya po salita, kung babasahin po natin sa 2 Peter chapter 3, verse 9 at verse 10 pala. Okay. So, basahin po natin ang sinasabi po sa 2 Peter chapter 3, verse 9. Yan. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila
dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. So tingnan po natin ito, mga kapatid. Marami pong nag-aakala o nagsabi na bakit ang tagal ng Panginoon. Matagal na natin siyang napapakinggan, sinasabing babalik na siya, pero hanggang ngayon ay wala pa. Pero yung binasa po natin, maliwanag po ang dahilan kung bakit po hanggang sa mga sandali pong ito, kahit matagal na po nating naririnig na malapit na ang pagbabalik ng Diyos, ay hindi pa naman siya bumabalik. Nais po kasi ng Panginoon na ang bawat isa ay madala po sa pagsisisi. Amen? Tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan dahil ayaw niyang mapahamak ang bawat isa po sa atin. So napakahalaga po itong sinasabi po natin na pagtiwalaan natin yung perfectong oras ng Panginoon. Trusting God's perfect time. Napakahalaga po yan, mga kapatid. At ito po ay nagtuturo po sa atin upang mabuhay sa pananampalataya at tayo ay matutong mag-antay patiently sa ating Panginoon. Alam mo, mga kapatid, alam ng Diyos ang the best para po sa atin. Alam niya po yung nakakabuti po para sa atin. Exactly. At alam po niya kung paano po niya yan gagawin at kung kailan po niya ipapatupad yung mga magandang bagay po na ninanais po ng Diyos para po sa atin. Kaya napakahalaga po itong pang-unawa na maintindihan natin na sa lahat ng bagay ay meron pong nakatakdang panahon na itinakda ng ating Diyos sa atin. Amen? Pang-unawa. So kapag ito po ay ating naunawaan, mas lalo po tayong nagtitiwala po sa Kanya at hindi po tayo nagmamadali at hindi rin po tayo naiinip sapagkat alam natin na lahat po ng bagay ay control po ng ating Panginoong Jesus. Ganun din po na alam po niya ang pangangailangan mo, alam po niya ang sitwasyon mo, alam po niya kung paano po niya tayo tutulungan, alam po niya kung kailan po niya ipapatupad ang mga maganda po niyang plano po sa atin. Pati nga po yung mga pagkaantala, di ba? Pati po yung mga delays ay control po ng Panginoon yan. Kaya wag po tayong mainip, wag po tayong mag-aalala kasi control din po ng Panginoon. Minsan, nainip na po tayo at nagsasabi na bakit ang tagal-tagal. Ang tagal ng aking paglaya, ang tagal ng aking hearing, ang daming bagay na puro ang tagal. Pero alam niyo, mga kapatid, sa tamang oras po ng Diyos, wala pong pagkakamali. Hawak po niya ang lahat-lahat. Amen? You know, minsan po, ang blessing, kapag ang blessing ay pilit po natin na kinukuha, sa bandang huli, parang hindi rin po natin maramdaman na ito ay blessing. Kasi pilit di ba? Pero kung yung blessing po natin ay inantay natin, yung pagpapala natin ay talagang mararamdaman mo in the end na ito talaga worth the wait na sinasabi. Kaya maganda yung inaantay po natin, hindi yung nagmamadali. Maging nga po yung mga reward po natin, pwede kapag ibinigay na po ng maaga yung gantimpala natin o ibinigay din ng huli, parang hindi mo na mararamdaman na ito ay reward, parang wala nang impact sa atin. So ganun po yun, mga kapatid. Kaya maganda na maunawaan po natin na napakagandang mag-antay, magtiwala po sa perfectong oras na itinakda po ng Diyos. Kaya maging sa paglagi po niyo dyan sa loob, nawa ay ito po ang ipasok natin sa ating kaisipan at puso na ang timing po ng Panginoon ay hindi po siya nahuhuli, hindi po siya maaga at lagi po siyang nasa tamang pong oras. Kaya alam po niya ang nakatakda pong panahon o oras kung kailan po kayo lalaya po dyan. Ang pinakamahalaga po sa ating pag-aantay ay magtiwala sa Kanya, pag-igihan po natin magpalalim po sa ating pananampalataya. At sa gayon, anuman po kung kinakaharap po natin,
O matagal man yan o sandaling panahon lang ay hindi po tayo maiinit. Amen? Because God will be there. Andyan po ang Panginoon at the time na kailangan po natin siya. In fact, ang Panginoon ay lagi pong andyan. Minsan hindi lamang po natin nakikita, hindi lamang po natin nararamdaman o namamalayan kasi mas natuon po tayo sa ating sitwasyon. Pero subukan po natin pag-isipan po itong sinasabi ko mga kapatid, na ang Panginoon ay lagi po andyan, lalong-lalo na po sa oras po na kailangan po natin siya. Isang-tabi po natin yung ating mga nararamdaman at sikapin po natin pagnilay-nilayan at pagbulay-bulayan na, o nga kung wala po ang Panginoon, ano kayang nangyari na sa ating buhay sa ngayon? Tingnan niyo So, alam po natin na sa bawat araw kumikilos po ang Diyos. Siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas, ng buhay, ng hininga. Sapagkat kung hindi po siya kumikilos sa ating buhay, wala na po tayo ngayon, hindi na po tayo humihinga mga kapatid. So hindi man po natin siguro namamalayan, nakikita, hindi natin nararamdaman, pero ang Diyos, hindi po siya tumitigil po na gumagawa po ng mga bagay sa ating buhay. Amen? Sabi nga po sa kanya pong salita sa Isaiah chapter 60 verse 22, when the time is right, He will make it happen. Ito po, sabi niya, kakaunti sila. Tumutukoy po ito sa bayan po ng Israel. Ngunit sabi niya, pero dadami sila. Makakapuspalad sila. Pero sila ay magiging makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon. Tingnan niyo mga kapatid, Ang Diyos po ang nagsabi. Siya po ay nangako po sa bayang Israel. At ang Diyos kailanman ay hindi po niya babaliin po yung kanyang salita. Sapagkat kung ang Panginoon ay sumablay ng kahit konti, siya po ay magiging palso o bulangan. Kaya hindi po niya po pwedeng baliin ng kahit konti ang kanya pong salita. Hindi siya po pwedeng sumablay ng kahit konti. So, He is not a man that He should lie to. Hindi po siya tao para pagsinungaling sa atin. Kaya mainam po na isiksik po natin sa ating puso na totoo po ang Diyos na nagsasalita. Hindi po siya magsasalita ng isang bagay na hindi po niya ipapatupad. Kaya nga po sa tamang oras, sa tamang panahon, gaganapin ng Diyos ang ipinangako niya sa kanya pong mga anak. Sa bayan po ng Israel at sa lahat po ng mga naniniwala na nanampalataya sa Kanya. Kagaya po natin mga kapatid. Amen? So hindi niya pwedeng sabihin na, ay hindi ko nagagawin ito kasi dumaan na ang panahon. O kasi hindi naman sila nakikinig sa akin. Ano pa man po ang sitwasyon, ano pa man po ang mga pagkakataon mga kapatid, ang Diyos po ay nanatiling tapat po sa kanya pong mga salita. Sabi nga po, binabantayan po niya na ang kanya pong salita ay mapapangyari. Sinabi po niya yan kay Jeremiah, na ang kanya pong sinabi, ang kanyang salita ay kanya pong binabantayan upang ito po ay maganap. Lalong-lalo na po yung kanya pong mga pinangako po sa atin, mga kapatid. So kailanman ay hindi po magsisinungaling ang Diyos at magsasabi sa atin ng anumang bagay na hindi po niya ipapatupad po sa atin. Kaya napakaganda po na pagtiwalaan po natin yung tamang panahon at tamang takdang oras na itinakda po ng ating Diyos. Basahin po natin sumunod po sa Proverbs chapter 19, verse 21. Yan. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Tama po mga kapatid, di ba? Hindi po matapos-tapos yung mga pagpaplano po natin, maganda man yan. Napakarami po natin mga gusto pong gawin sa buhay. Ngunit alam niyo po mga kapatid na kahit anuman pong gawin po natin, anuman pong kaparaanan ang ating gawin, kung hindi pa dumadating yung tamang panahon na itinakda po ng Diyos, hindi po ito mangyayari o magaganap. Amen? Kontrol po ng lahat
ng Diyos. Hawak po niya ang ating nakaraan, hawak po niya ang ating pangkasalukuyan, at hawak po niya ang ating kinabukasan. Lahat po ay hawak po ng Diyos. So anuman po ang mga nangyayari sa ating paligid, hindi man ito sumasang-ayon sa ating mga ini-expect, o hindi ito sumasang-ayon sa ating mga nararamdaman, hindi po naapektuhan po ang ating Panginoon. Amen? Sapagkat tanging ang kalooban po ng Diyos, sa banda pong huli, yan po ang maipapatupad sa tamang oras at tamang panahon. Kaya ano po ang gawin po natin? Sabi po niya sa Galatians chapter 6 verse 9, sa kanya pong salita. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa po ng mabuti. Amen. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Maliwanag po dyan. Dahil sa tamang panahon. So lahat ng bagay ay may nakatakda pong oras. Pati po yung paggagawad po ng Diyos sa atin ng gantimpala po niya. Pagbibigay po niya sa atin ng kanyang mga biyaya at pagpapala ay meron po nakatakda pong panahon. Hindi po lahat ng mga magagandang bagay ay nangyayari po agad-agad. Amen? Ulitin po natin. Hindi po lahat ng magagandang bagay ay agad-agad pong nangyayari. Maaaring ito pa po ay dumaan po yung mga blessings po natin, yung mga gantimpala po natin ay nangangailangan po na minsan ng patience, yung pasensya sa pag-aantay. O kailangan din po minsan ng effort po natin at yung timing ang pinakamahalaga. Sapagkat nga po yung mga blessings po natin, yung reward po natin ay nakaugnay din po niyan sa tamang oras at tamang panahon ng kanyang kaganapan. Kaya sabi po niya, huwag po tayong magsawa sa paggawa po ng mabuti. O huwag po tayong panghinaan ng loob. Amen? Kung naririnig po niyo po mga kapatid, magdas po tayo ng ating mga kamay. Kung naunawaan po natin yung ating sinasabi. Hallelujah. Amen. Kaya sabi niya, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Huwag po tayong mapanghinaan po ng loob. Anong gawin natin? Gawin lang po natin ang nararapat. Yung karapat dapat sa ating Diyos. Sapagkat sa tamang oras at tamang panahon na Kanya pong itinakda, mangyayari pa rin. Hindi po natin mapipigilan yan kasi itinakda po ng Panginoon. Yung blessing mo kapatid, matagal na pong isinulat po, inihanda po ng Diyos sa langit. Ang kailangan lang po natin ay mag-antay. Amen? Magtiwala po sa ating Panginoon. Hallelujah. At bilang panghuli po natin verse, napaka-easy lang po ng ating mensahe. Tingnan po natin sa James chapter 5 verse 7 to 8. Mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. So kung kanina po sinasabi niya, huwag tayong magsasawa, ngayon din sinasabi niya, magtiyaga tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. So ibig sabihin, habang hindi pa po bumabalik ang ating Diyos, kailangan po nating magtiyaga, mga kapatid. Pagmasdan ninyo ang magsasaka, matyaga niyang hinihintay ang unang pag-ulan at pagkatapos niyang magtanim, matyaga rin siyang naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Look at that. Ang isa pong magsasaka, kapag nagtanim po ngayon, talagang matyaga po niyang inaantay, inaalagaan, binabantayan po yung kanya pong pananim. So maging katulad din daw po tayo ng isa pong magsasaka, na meron po siyang yung pagtsatsaga na nag-aantay. Ngunit hindi lang po siya nagtsatsaga. Habang siya po'y nagtsatsaga ay talagang ginagawa rin po niya yung nararapat, yung kailangan po na mangyari po sa kanya pong pananim para sa tamang panahon ay magkakaroon po siya ng ani. Ganon din po tayo, mga kapatid. Kaya hindi po tayo nagsasawa, kundi magtyaga po tayo hanggang ng Panginoon. Verse 8, basahin natin. Dapat din kayong magtyaga. Ibayan
So maaaring hindi lang po natin ngayon napakinggan na ang pagbalik ng Panginoon ay malapit na. Paulit-ulit po na sinasabi na malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng kanyang pagbabalik? Magbabalik po siya para kukunin po ang lahat ng mga matapat na nagtitiwala at nag-aantay po sa kanya, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay nag-aantay, makakatiyak ka, mga kapatid, na sa kanyang pagbabalik ay siguradong makikita mo. Pero kung wala po sa atin yung kaisipan na ay mag-antay tayo na magtyaga sa Panginoon, malamang hindi po natin mamamalayan ang kanyang pagbabalik. Kaya lahat lamang po ng mga nag-aantay, naghahanda, sila lamang po yung makakamalay, makakakita sa pagbalik ng Panginoon. Subalit kung hindi po tayo nag-aantay, wala tayong pakialam, malamang tiyak po na hindi po natin mamamalayan po ang kanya pong pagantay. So ito po yung nais po niyang maging attitude po natin. Kagaya po nung magsasaka. Na hindi po siya nawawalan po ng pasensya sa pag-aantay. Inaantay niya lang hanggang sa kailan po siya magkakaroon po ng ani. So our attitude should be that of the farmer, yung magsasaka na while waiting po, meron po siyang pasensya. So habang tayo po ay nag-aantay sa timing po ng ating Panginoon, sige lang po, magtiyaga po tayo, mga kapatid. Ang lahat ng mga bagay po dito sa mundo ay may nakatakdang panahon. Kagaya po ng langit. Hindi po natin nakita ang langit. Amen? Hindi po natin nakita kung ano po ang itsura, kung ano po ang nandoon. Ngunit tayo po ay umaasa at pinanghahawakan po natin ang salita lamang po ng Diyos. So kung nagawa po natin pinanghawakan po ang salita ng Diyos nung una pa lang, sige lang, mga kapatid, huwag po tayong bumitaw. Panghawakan pa rin po natin. Dahil sabi ko nga po, nangako po ang Diyos sa atin at kailanman ay hindi po siya po pwedeng sumablay at hindi po niya pwedeng baliin po ang kanyang salita. At ito ay ipapatupad po niya sa tamang oras at tamang panahon. Kaya panghawakan po naman natin itong mensahe, mga kapatid. Napakaiksi po at kunti lamang po, pero alam ko kung kayo po ay nakinig po ng maayos, ito po ay magbibigay sa atin ng pangunawa para lagi po nating pagtiwalaan yung salita po ng Diyos. At panghuli po, sabi nga po sa kanyang salita na, He who perseveres until the end will be saved. Ang sino mang mananatiling tapat hanggang wakas, siya po ang maliligtas. Kaya lahat po tayo, mga kapatid, tayo po ay patuloy na magtiis, magtiyaga, panghawakan natin ang salita ng Diyos at magpakatapat po tayo hanggang sa wakas para yung kaligtasan po natin ay tiyak po at sigurado at hindi po mawawala po sa atin. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Yan lamang po ang mensahe na nais ko po ipaabot po sa atin. Manalangin po tayo muli. Hallelujah! Totoo nga po, Diyos, na sadyang napakaganda po ng iyong mga salita at mga pangako sa amin, O Diyos. Lord, panghawakan po namin ang mga ito at kagaya nga po ng isa pong magsasaka na hindi po siya bumibitaw, Panginoon, kundi nagtsatsaga siya sa kanyang pag-aantay hanggang siya po ay aani. Maging katulad po nawa kami, Panginoon, magkaroon po kami ng pag-aantay, ng pagpapasensya, Panginoon, at hanggang sa wakas ay magpapakatapat kami upang sabihin, O Diyos, ang mga pinangako mo ay aming matatanggap. Maraming salamat po, Diyos, and I speak blessing, Lord, sa mga anak mo, Diyos, na naririto, Lord God. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Purihin po ang Diyos, ibalik ko po sa ating MC.